Lahat po ay magsiupo. Minsan sa kanyang humiliya, isang linggo, ang pari ay nagtanong sa kanyang mga congregation, sa mga maninimba. Sabi niya ay, sino ang gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. So sabi ng pari, taas ang kamay ng gustong pumunta sa langit. At hindi nakakagulat sapagkat lahat ay nagtaasan ang kamay. Lahat ay gustong pumunta sa langit. At natuwa naman yung pari. Sabi niya ay, salamat naman, lahat tayo ay gustong pumunta sa langit sapagkat lahat tayo nakataas ang kamay. Pero sabi niya, for the record, ay gusto kong malaman, sino naman sa inyong gustong pumunta sa impyerno? Taas ang kamay. Sabi ng pari, taas ang kamay. Walang tumataas ang kamay. At natutuwa yung pari, sabi, salamat naman, at walang tumaas ang kamay. Pero bago may baba ng pari ang kanyang kamay, yung matanda doon sa unahan, bigla niyang tinaas ang kanyang kamay. At nagulat ang lahat sapagkat tinaas ng matanda ang kanyang kamay. Sabi ng pari, Tatang, bakit po tinaas niyo ang inyong kamay? Gusto ba ninyong pumunta sa impyerno? Sabi nung tanong ng pari. Sabi ng matanda ay, Father, kasi po naaawa ako sa inyo. Kayo lang ang nakataas ang kamay, kayo lang pupunta sa impyerno. Gusto ko kayong samahan. Ayun. Mga kapatid, alam ko na tayong lahat ay gustong pumunta sa langit. Kung tayo ay nag-iisip na gusto natin mapapunta sa langit, ang katanungang yan ay matagal nang pinagdedebatehan nung pampanahon ng ating Panginoon. So common question, yung magtanong sa isang guro, katulad ng ating Panginoon, na ang mga Hudiyo, kung paano sila maliligtas. Kung paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ay common question. Common question ng mga sa isang guro at ng mga tagapakinig niya. Paano kami maliligtas? Sino ang maliligtas? Paano kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So ito pong tagpo sa unang bahagi ng ating mabuting balita ay pangkaraniwan nung panahon ng ating Panginoon. Pero bagamat ito'y pangkaraniwan, in-entertain pa rin ng ating Panginoon yung lalaking nagtanong. At sabi niya ng ating Panginoon, alam mo ang mga batas, alam mo ang 10 utos. Sa katunayan, yung sagot ng ating Panginoon, ito'y nasasaad doon sa 10 utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang sabi nung lalaki, Panginoon, maliit pa ako, sinusunod ko na yung mga utos na yan. At sabi nga doon ay, siya ay magiliw na tiningnan ng ating Panginoon. Sapagkat itong lalaking ito ay mabuting Hudiyo, mabuting kabataan. Pero mga kapatid, yung pagmimemorya ng 10 utos, ito'y kaugalian din. Hanggang ngayon, ito ay pinapraktis ng mga Hudiyo. Lalo tigit ng mga nasa elite ng mga Hudiyo. Ito ay kanilang tungkulin. Lagi nilang minimemorya ito. Katunayan, pag pupunta kayo sa Holy Land, may makikita kayo may mga nakadikit sa kanilang mga ulo, yun yung 10 utos ng Diyos na kanilang minimemorya. Pero kakibat nito yung batas na ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, ng buong pag-iisip. Yun ay maliit pa sila, ito ay kanilang minimemorya na. Sabi ng ating Panginoon, natuwa siya. Mabuti good. Alam mo yan nung bata pa, pero may kulang pa. May kulang pa. Ipagbili mo ang iyong kayamanan, pamigay mo sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Unang punto mga kapatid, yung pagsasabi ng ating Panginoon, yung reaksyon ng ating Panginoon na siya'y magiliw dun sa lalaking nagtanong, ay pinapakita ng ating Panginoon na first stage ng ating pagsunod sa Kanya ay ang karunungan. It's good. Alam mo ang batas. Alam mo ang batas. Marami kang nalalaman. Maganda yan. Maganda yan. Pero marami pang kulang. Dapat, nais sabihin ng ating Panginoon, yung iyong kaalaman na nasa iyong utak, dapat maglakbay sa iyong puso at lumabas sa iyong mga kamay. Ibig sabihin ay, isa puso mo ang iyong nalalaman at praktisin mo. Praktisin mo. Yun ang nais ng ating Panginoon.
Maaring mga kapatid, maraming tayong nalalaman tungkol sa kabutihan, sa ating pananampalataya. Pero ang tanong ay, hanggang saan nakarating ang iyong alam tungkol sa kabutihan, tungkol sa ating pananampalataya? Baka hanggang isip lamang yan. Baka ginagamit mo lang yan sa debate, oy, ang dami kong alam sa relihiyon. Kahit tayo magdebate ngayon, kaya kong ipagtanggol ang relihiyon. Pero anong ugali mo paglabas mo sa simbahan? Anong ugali mo pag ikaw ay kasama mo ang iyong mga kasambahay? Naipapractice mo ba ang iyong kaalaman? Naibabahagi mo ba ang kagandahan ng iyong pananampalataya? Yun ang nais ng ating Panginoon. At ang nakakalungkot, katulad ng ating narinig, ay umalis ng malungkot ang lalaki sapagkat siya ay napakayaman. Mga kapatid, yung kayamanan na tinutukoy ng ating Panginoon ay malinaw, hindi lamang niya ito sinasabi na pera, ginto, o salapi. Hindi lamang yun ang tinutukoy ng ating Panginoon. Sa huling bahagi, narinig natin na ano ba yung pwede nating maging kayamanan na pwede tayong maging attached sa mga bagay na ito. Sabi ng ating Panginoon, katulad ng mga tanong ng kanyang mga alagad, paano naman kami? Iniwan namin ang aming bahay, ang aming pamilya, at lahat para sumunod sa iyo. At sinabi ng ating Panginoon, ang sino mang umiwan sa kanyang bahay, sa kanyang mga kaibigan, mga kamag-anak, nang dahil sa akin ay magkakaroon pa ng higit pa sa mga ito. So doon pinapakita ng ating Panginoon na ang kayamanan ay hindi lamang limitado sa pera, salapi, kayamanan o ginto. Ito ay pwede din maging tao, pangyayari, o anuman ang mga pinagkakaabalahan ninyo. Yung ating attachments, yung ating mga talento, pwedeng maging kayamanan natin. So pwede nyo sabihin, ay, yung mabuting balita lang naman ang tinutukoy yung mayayaman, ako'y mahirap, exempted ako. Exempted ako, hindi para sa akin yung mensahe ngayon. Hindi po, maaaring ikay mahirap salapi, pero marami kang talento. Magaling kang kumanta, ikaw ay kaibigan, pero nagagamit mo ba sa tama ang iyong talento? Palakaibigan ka, pero hanggang saan ka dinadala ng iyong pagiging palakaibigan? Marunong kang umawit, pero baka pansarili lamang. Pwede mo nang gamitin yan para maging bahagi ng choir, umawit, sambayanan. Pwede yan. Ang iyong pagiging palakaibigan, pwede kang maging usher sa simbahan, mangakit ng mga sumisimba. Ano po? So yun ang gusto ng ating Panginoon. Yung ating, sabi nga niya, kung nasa ng iyong puso, nariyan ang iyong kayamanan. So, hindi po exempted ang mga mahihirap sa mensahe ng ating Panginoon. Sapagkat mahirap ka man sa salapi, pero napakarami mong talents, napakarami mong biyaya. Ano po, pero ang tanong ay, naibabahagi mo ba? Ang gustong ipaliwanag ng ating Panginoon, kasi po yung kayamanan ng panahon ng ating Panginoon, it is understood as the blessing of God. So natakot yung lalaki sa kanyang pagbabahagi, kung ipamimigay niya ang kanyang kayamanan, baka hindi na siya kalugdan ng Diyos. Ang tingin niya, maghihirap siya pag ibinahagi niya yung kanyang kayamanan. Maghihirap siya, ay ngayon yung kahirapan ay nangangahulugan ng kakulangan ng pagpapala ng Diyos. Sapagkat nung panahong yun, mahirap ka, may sakit ka, hindi ka masyadong mahal ng Diyos. Kaya nga sabi nga, kaya sila parang may discrimination sa mga mahihirap at sa mga may sakit. Lagi nilang inilalayo sa community, sa pagsamba, merong distansya. Yun ang, sapagkat ang mga Hudiyo, ang kanilang idea ng kayamanan ay pagpapala ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos sa kanila. So nalulungkot yung lalaki kung kanyang ibabahagi ang kanyang kayamanan, baka maghirap siya. At ayaw niya, at yung paghihirap niya ay magiging dahilan para siya ay hindi kalugdan ng Diyos. Yun po yung idea sa unang bahagi ng pagbasang ito. Pero mga kapatid, lagi natin tatandaan,
every blessing, every riches that God has given us is not to be hoarded. Hindi dapat nating itong sarilinin. Kung meron tayong mga pagpapala, kung meron tayong blessing, it is meant to be shared. Magkakaroon lang ng kahulugan yan kung ito ay magiging daan para yung ibang mga wala ay makabahagi ng iyong blessing at sa pagbabahagi mo, maunawaan nila na sila ay mahal ng Diyos, na sila ay hindi pinababayaan ng Diyos sa pamagitan ng pagbabahagi mo ng iyong mga blessing at mga talento. Yun po ang unang bahagi ng ating Panginoon. So, ang problema dito sa lalaki, kaya hindi siya malungkot siyang umalis, ay very attached siya. Yung kanyang attachment sa kanyang mga talento, sa kanyang pagpapala. Kanya lamang. Ito yung naging baggage niya. So, kaya naman, sinabi ng ating Panginoon, talagang napakahirap mapabilang ang mayayaman. Sabi ko nga, ang kayamanan ay pwedeng tao, pangyayari, talento, o salapi na mapabilang sa pinagharian ng Diyos. Mabuti pa yung kamelyo makapasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang mapapasok sa paghahari ng Diyos. Ang laging isa sa mga katanungan lagi ay yung butas ng karayom. Kala nung iba, ito talaga yung karayom na ginagamit natin sa pananahi. Hindi po yun yung butas ng karayom na tinutukoy sa mabuting balita. Mga kapatid, kung kayo makakapunta sa Holy Land, lalo doon sa Old City, meron doon iba't ibang mga gates. Yung gates, pintuan, kung saan pumapasok ang mga tao, mga pilgrims, mga lakal, mga hayop. Pero may kanya-kanya lamang mga gate o pintuan na dapat pumasok. Hayop, merong gate na dapat pumasok lang yung mga hayop. Meron doon na tinatawag na butas ng karayom, nang pumapasok doon ay mga kamelyo, mga camel. Alam natin, ang camel bilang hayop, ginagamit ito para sa pagdadala ng mga pag-aari ng mga merchants o ng mga mangangalakal o ng mga mayayaman. Yung mga dala-dala nila, ilalagay nila doon sa camel, lahat ng kanilang bagahe. Ay yung camel, malaking hayop, ay tapos lalagyan mo pa ng maraming pag-aari, so lumalaki yung camel. Ay ngayon, yung butas ng karayom, yung pintuan, kung tawagin ay butas ng karayom, gate, kasya lamang doon mismo yung hayop na camel na walang bagahe. Yun. So, pero kung siya ipapasok doon yung camel, ipapasok mo ng maraming karga, maraming bagahe, hindi siya magkakasya. Yung camel hindi magkakasya dun sa gate kapag ito'y punong-puno ng bagahe. Ano ang dapat gawin ng may-ari o ng mga ngalakal? Dapat isa-isa niyang tanggalin yung mga bagahe o yung mga buhat-buhat ng hayop para yung hayop makapasok dun sa butas ng karayom. Ngayon, pag inalis na, madali nang pumasok yung kamelyo sa butas ng karayom na tinatawag. Tapos, pag nakapasok na yung hayop, yung kamelyo, at saka pa lamang muling ipapasok isa-isa nung merchant o nung mga ngalakal o nung mayamang tao yung kanyang pag-aari muling ilalagay doon sa camel. Yun po ang butas ng karayom na sinasabi ng ating Panginoon. Sabi niya, mas madali pang pumasok yung kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na para makapasok sa kaharian ng langit. Bakit po? Kasi kung magdi-decide yung mga ngalakal na tanggalin yung baggage ng kamelyo, madali nga naman. Pero yung mayayaman na very attached dun sa kanilang talento, sa kanilang kayamanan, sa kanilang mga kaibigan, ay kung siya'y sobrang attached, mahirap sa kanyang to let go. To let go. At kapag tayo mahirap nating ibahagi yung ating mga kayamanan, kung nasan yung ating mga puso, mahirap talaga tayong maglingkod sa Diyos. Mahirap talaga tayong sumunod sa ating Panginoon. Example, kung kayo maraming kaibigan, at attached ka sa mga kaibigan mo, pero panahon ng linggo, dapat mong sumimba. Anong excuse mo?
Ay, saka na ako sisimba, may lakad kami ng aking mga kaibigan. Ayun, ang kaibigan mo ay iyong kayamanan. Kayamanan mo. So, nagiging hadlang na. Very attached ka na. Hindi mo ma-let go, hindi mo maibaba, hindi mo mabitawan ang iyong mga bagahe. Kaya naman, ipagpapalit mo si Kristo para sa iyong kaibigan. So, ganun yun po ang example. So, pwedeng sports. Mahilig ka sa biking, mahilig ka sa kung ano-ano pang mga sports, basketball, o ngayon, ay tinatawag ka, uy, brother, sister, pwede ka bang maging kasama namin dito, tayo ay magbabay-bahay para ipangaral ang mabuting balita. Ay, sorry, may lakad kami ng mga pamilya ko, meron kaming sports ngayon, meron kaming biking as a family. Yun. So yun po, ang konkretong example na kung paano tayo naging mayaman. Kung paano tayo naging mayaman na pwedeng maging hadlang yung ating kayamanan para maglingkod sa ating Panginoon Diyos. At kapag tayo napalayo sa ating Panginoon Diyos, may hirapan tayong makapasok sa kaharian ng langit. So mga kapatid, ang katanungan ng lalaki, Panginoon, gusto kong makapunta sa langit. Gusto kong, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ito ay tanong noon, tanong pa rin ngayon. At hanggang ngayon mga kapatid, iisa ang kasagutan ng ating Panginoon. Kung nasa ng iyong puso, kung nasa ng iyong kayamanan, ibahagi mo. Ibahagi mo. At hayaan mo ang Diyos ang mga laga sa iyo. Ang mga laga sa iyo. So kung talagang sincero ka sa iyong mga kagustuhan na maligtas, share your blessings. At hindi ka maghihirap. Sa pagbabahagi mo ng iyong panahon, ng iyong time, ng iyong talento, ng iyong yaman, ay hindi ka maghihirap. Mga kapatid, walang naghihirap sa pagbibigay, sa pagbabahagi. Ito ang gustong ipaliwanag ng ating Panginoon doon sa lalaki. Walang naghihirap. At sa pagbabahagi mo, ay lalo kang pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. So muli mga kapatid, ay kung gusto mong makapunta sa langit, share your blessings. Magsitayo na